Tol, seryoso ka ba? Gusto mo maging manunugis ng mga aswang? Oo Humahanga kasi ako kay tatay. Ang galing niya. At saka para may kasama na rin siya sa panunugis niya. Palagi na lang siyang mag-isa Alam mo naman mga kapatid ko, mga duwag. Anong dala mong pangontra? Asin, tsaka bawang. Pwede na yun. Itinatago kasi ni tatay yung mga pangontra niya. Ewan ko ba? Naloko na. Yari ako sa nanay ko nito. Delikado pa lang papasukin natin. Saka hindi mo naman sila kaya. Yung suntok nga ni Kulas Takot ka? Aswang pa kaya? Hindi yan. Kakayanin ko yan. Anak ako ng tatay ko Tol, sa likod mo. Malapit na yung aswang. Ha? Ano ba? Kumilos ka na. Akala ko ba marunong kang pumatay ng aswang? Tol, ano na? Mamamatay tayo rito. Tol! Tol! Diyos ko, mamamatay ako rito. Sa katatakbo ng dalawang binata ay nakarating sila sa isang sukalan at doon ay nagulat sila sa kanilang nakita. Tol, Ano? Anong meron sa damit na yan? damit ito ni tatay, Tol. May mga dugo. Tol, pinatay siya ng aswang. Pinatay ng aswang ang tatay ko, Tol. Pinatay siya. Tol, Mga walang iya sila. Hindi na ako magiging duwag. Papatayin ko silang lahat. Uubusin ko ang lahi nila. sandali! Sandro! Hindi mo sila kaya, Tol! Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Mia. 35 years old at may-ari ng isang kainan dito sa lugar namin. Taong 2010 naganap ang aking istorya. At noong mga panahong yun, kahit moderno na ang pag-iisip ng mga tao, hindi pa rin ganun kalawak ang awareness tungkol sa mental health disorder. At ako po ay nagkaroon ng post-traumatic stress disorder at kasabay nito ang pagkawala ng aking alaala. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lamang patungkol sa pakikipaglaban ko sa aking mental na kondisyon. Ito ay patungkol din sa madilim at nakakakilabot na likas ng tao at aswang. Opo, gaya ng ibang sender sa channel na ito, isa rin ako sa nagpapatotoo na may aswang. Madalas lang talaga na hindi sila napag-uusapan kasi nakatira sila sa liblib na lugar at masyado silang patago kung gumawa ng hakbang para mambiktima. At karamihan sa mga yon ay hindi na natagpuan ng katawan na lumikha ng sari-saring haka-haka tungkol sa kanilang pagkawala. Ako po ay may ipagtatapat sa inyo. Ako po ay nasangkot sa isang malagim at masamang gawain. Minsan nga naiisip ko, mas mabuti na lang sanang hindi na bumalik yung aking alaala para madali na lang ibaon sa hukay ang lahat. Pero kailangan ko kasing mamuhay sa katotohanan at tanggapin ang realidad. Napili kong baguhin ang pangalan ng mga taong sangkot at lugar kung saan naganap ang pangyayari para hindi na lumikha ng ingay at kuryosidad sa mga makakapakinig. Ang pagkakahawig ng mga to sa totoong buhay ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Sisimulan ko ang kwento nung panahong nakikitira pa lang ako sa kaibigan kong si Ella. Dahil kinupkop ako ng kanyang pamilya. Taong 2010, kung saan ako nasa 2nd taon pa lang ng kolehiyo at kumukuha ng kursong culinary arts na may kinalaman sa pagluluto. Bilang parte ng culminating activity ng university na pinapasukan ko, nagkaroon ng cooking competition at kabilang ako dito at ang pinsan kong si Ella. Pero bago magsimula ang programa, nagkaroon ng problema. Mia, malapit na magsimula ang kompetisyon. Bakit balisang-balisa ka dyan? Hindi pa kasi nadating yung isa kong ka-team. Siyang nakatoka para mag-iwan ng mga gulay. Alam mo naman na takot akong humawak ng kutsilyo. Paano yan? Hindi kita matutulungan kasi nasa ibang team ako. Bigatin pa naman yung mga judge natin.
Mayayari tayo kay Miss Santos kapag nagkaroon ng kahit konting conflict. Wala ka pa ibang kagroup na pwedeng maging tagahiwa? Wala eh. 4 lang kasi kami. Tapos 3 na lang ngayon. Kasi wala yung isa. Si Maybell. Siyang nakatoka sa dessert so hindi siya makakatulong sa amin. Tapos kaming 2 ng absent kong kaklase mag-a-assist kay Jem. Yung tagaluto ng main dish. Taga-abot lang sana ako at saka tagapag-ayos ng plating eh. Kaso ngayon, ako na rin ang matutoka sa paghihiwa ng mga ingredients. Mia, huwag ka kasi magpadala sa takot mo. Nangyayari talaga yung mga gantong pagkakataon sa field natin. Kailangan mo maging ready. Ay, ewan ko ba? Mia, Ella, nagdadaldalan pa kayo ay malapit nang magsimula yung competition natin? Go back to your team, Ella. Tulungan mo mag-prepare mga kagroup mo. And as for you, Mia, absent si Rod dahil may emergency sa pamilya niya. Meaning to say, ikaw lang mag-isa mag-a-assist ka, Jem. Medyo matrabaho ang lulutuin nyo kaya as much as possible, ikaw na ang bahala sa paghihiwa ng mga ingredient para makafocus na lang sa pagluluto ang cook ng inyong team. Gets? Opo. Good luck and go back to your team. Panay ang kabog ng aking dibdib nang bumalik ako sa aming station. Lalo na nang makita ko yung mga naglalakihang kutsilyo na nakalapag sa mesa. Mga ilang minuto lang yung lumipas, nagsimula na ang cooking competition at hinawakan ko na yung kutsilyo. Nangangata lang aking kamay at halos hindi ko ito maiangat hanggang sa napansin na ako ni Mrs. Santos at lumapit ito sa akin. Mia, tumatakbo ang oras. Huwag kang pabagal-bagal kung gusto mong hindi ma-disqualify ang team nyo. Gets? Opo. Mabilis na umalis si Miss Santos at pumunta sa kabilang team. Ako naman ay napatingin sa cook namin at parang gusto kong humingi ng tulong. Abala siya sa paglalagay ng harina sa manok na ipiprito kaya for sure, di na niya ako matutulungan. Dahan-dahan kong hinawakan ng kutsilyo at nagsimula ng maghiwa ng sibuyas. Pero dahil sa sobrang taranta, nahiwa ang aking daliri at umagos ang dugo mula dito. Aray! Lalo akong nakaramdam ng takot nang makitang umaagos ang dugo sa aking kamay. Pinapawisan na ako ng malamig. Kasabay nito ang maliwanag na lugar ay tila nagdilim. Dahil sa aking diwa ay may nakita akong mansa ng dugo sa damit. Pero hindi kumpleto ang detalye. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga yun. Pinilit kong makaalala. Pero hindi ko kaya. Hanggang sa... Miss Mia, ano ka ba? Kanina ka pa hinihintay ng cook nyo sa hinihiwa mong sibuyas? Tingnan mo! Siya na tuloy ang naghiwa kasi tinatawagan ka. Hindi ka makausap. Oh, wait. May dugo. Nahiwa ka? Miss Santos, I'm sorry. Magugas ka na lang ng kamay at pagkatapos ituloy mo ng ginagawa mo, Mia. Ganyan talaga sa cooking field. Hindi maiwasan ang masugatan. Dapat kaya mong mag-work under pressure. Bumawi ka. Miss Santos, I'm sorry. Hindi ko kaya. Mia, bakit ka tumatakbo? You're not allowed to go outside during competition. Mia! Mia! Nakakahiyaman pero hindi ko na mapigilan ang nararamdaman kong emosyon. Kaya napatakbo ko nang wala sa oras. Akala ko, kapag pumasok ako sa culinary arts, makakaya kong i-overcome ang takot ko sa dugo at kutsilyo. Pero hirap na hirap pa rin ako. Mia, bakit ka tumakbo kanina? Na-disqualify tuloy yung team nyo kasi kinapos sila sa oras. Dahil sa kutsilyo, tsaka nasugatan ako. Mag-explain ka na lang kay Miss Santos tsaka sa mga kagrupo mo. Sigurado ako maiintindihan ka nila. Sana nga. Ay, yan na pala si Miss Santos. Mukhang papunta siya sa kinaroroonan natin. Kinabahan ako pagkarinig pa lamang sa maingay na takong ng aming advisor. Paglingon ko ay bumungad na agad sa akin ang nakataas nitong kilay
Ibig sabihin, mapapagalitan ako lalo na't sa akin nakatuon ang kanyang paningin. Good afternoon po, Miss Santos. Good job, Ella. Malaki ang potensyal na manalo ang inyong team. Hindi na ako magugulat kapag tinawag kayo sa stage sa darating na awarding ceremony. Thank you po, ma'am. At ikaw, Mia? Ano ba talagang reason mo kung bakit ka nag-culinary? Gusto ko pang magluto. Common reason, pero bakit takot ka sa kutsilyo? Nakakaya ka kanina sa mga judges. Hindi namin alam kung anong sasabihin kasi mas lalo kang kahiya-hiya kapag sinabi namin na takot ka sa kutsilyo. I'm sorry po, ma'am. Alam mo ba na ang kutsilyo ay isa sa mahalagang kagamitan sa kusina? Meaning to say, hindi to pwede mawala. Kasi kung wala ang kutsilyo, anong gagamitin mo? Kaya ba ng ngipin mo na maghiwa ng matigas na karne at gulay? Hindi po. I know you, Mia. Sa umpisa pa lang ng class natin parang may trauma ka sa kutsilyo. And I'm sure, there's a reason behind it. Pero you must remember na hindi mo to pwedeng gamiting excuse pagdating sa pagluluto. Kung gusto mo talaga maging magaling na chef, you need to face your fear. Understand? Yes po. Mia, kanina ka pa wala sa sarili. Iniisip mo ba yung mga sinabi sa'yo ni Miss Santos? May punto naman ang mga sinabi niya. Kaya napapaisip din ako, Ella. Ay nako, Mia, medyo mataray lang talaga yan si Miss Santos. Pero kung iisipin mo mabuti, may punto nga naman yung mga sinasabi niya. Kung gusto mong maging magaling na chef, you need to face your fear. Understand? Ikaw talaga. Ginaya mo pang boses ni Miss Santos. Pero tama siya, Mia. You need to face your fear talaga. Di lang sa pagluluto, kundi sa lahat ng bagay. Pero feeling ko, hindi lang ito tungkol sa kutsilyo. Kasi alam mo ba, nung wala pa ako dito sa bahay nyo, kasama ko pa si Lola. Hindi naman ako dati ganito. Wala akong trauma sa kutsilyo. Baka nga. Ella, bakit nyo nga pala ako kinupkop? Ang natatandaan ko kasi, namatay si Lola tapos dumating sa bahay sina Mama at Tio Andres. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa inyo. Wala akong maalala. Ganito kasi yun, Mia. Nakita ka namin na naglalakad sa border ng San Antonio nung may pinuntahan kami noon. Tapos bigla kang nawala ng malay, kaya dinala ka namin sa ospital. Na-dehydrate ka raw, sabi ng doktor. Teka, San Antonio? Doon niyo ako nakita? Oo. Pasensya na, nadulas ako Baka bigla ka matrigger. Hindi, okay lang. Sabi nga ni Miss Santos, kailangan kong harapin ang takot ko. Sa tingin ko kasi, baka may kinalaman ng lugar ng San Antonio sa mga ilang peraso ng alaala na pumapasok sa isip ko. Kapag natitrigger ako, baka dito makompleto yung mga detalye. And after nun, dun ko haharapin kung ano man yung kinatatakot ko. Kasi alam mo ba, kapag nakakakita ko ng dugo at kutsilyo, may nakikita akong ilang nakakatakot na tagpo sa isip ko. Yung sobrang kulang at hindi ko alam kung akin ba talaga mga alaala yun. Anong gusto mong gawin? Samahan mo ko sa San Antonio. Magstay tayo doon ng 1 hanggang 2 araw. Hindi ba sem break natin simula bukas? Tamang-tama, walang pasok. Baka sakaling doon ko makuha ang sagot sa mga tanong ko. Baka pag pumunta ako doon, bumalik ang alaala ko. Mia, seryoso ka pa? Ayoko sa lugar na yun. Nakakatakot. Tsaka parang wala daw masyadong nakatiri. Masyadong liblib ang lugar na yun. Kung ayaw mo, edi ako na lang. Ituro mo na lang sa akin kung saan yung San Antonio. Hays, alam mo naman na hindi kita pinag-iisa sa mga ganyang bagay. Ikaw talaga. Kung hindi ka talaga papaawat, edi go na natin. Samahan kita. Talaga? Wow, thank you, Ella. Ikaw talagang pinaka-the best na kaibigan ko sa buong mundo. Kinabukasan, gumaya kami papunta sa San Antonio. At nang makarating doon, agad na bumungad sa akin ang pamilyar na lugar. Ang isang liblib na baryo na may madilim at masikip na daan. Ang isang sukalan na tila patungo sa kawalan. At sa lugar na yun, walang makikitang bahay. Ang nandoon ay mga malalaking puno at malalagong damo.
Naisipan naming itayo ang aming tent sa lilim ng isang punong akasya. At hindi rin namin alam kung ano pa yung ibang gagawin bukod sa pagkakamping. Ano? Bumalik na bang alaala mo? Nandito na tayo oh. Ella, hindi naman ganun kadali yun. Pinipilit ko nga alalahanin kung bakit dito niyo ako nakita pero sumasakit lang ang ulo ko. Wala talaga akong maalala. Mia, tandaan mo na 1 week lang ang sem break natin at pagkatapos nun, hell week na naman kasi babalik na tayo sa school at bawal umabsent eh. Eh paano kung after 1 week wala ka pa rin maalala? Eh di hayaan na natin. Wala talaga eh. Hindi ko rin alam kung ano pang dapat kong gawin bukod sa pumunta rito. Pero alam mo ba, pamilyar nga ang lugar na to. Parang tumira ako rito ng sandaling panahon. Okay, edi ang gawin na lang natin, i-enjoy na lang ang ganda ng view sa lugar na to. Kasi nakikita mo ba yung ilog sa di kalayuan? May lalaking kahit sa malayo eh. Halatang muscle pala ang ulap na. Yan ka na naman sa kakatihan mo, bes. Tingnan mo kasi, baka mamaya magtitili ka dyan. Lumingon ako sa kinaroroonan ng ilog at sa malayo ay natanaw ko ang isang lalaki. Wala siyang pang-itaas at tahimik na nanghuhuli ng isda. Gaya ng sabi ni Ella, sa malayo pa lang ay halatang malakas na ang appeal ng lalaki. Pero hindi yun yung sadya ko. Natuwa ako kasi sa wakas, may nakita akong tao sa lugar na yun na pwede kong pagtanungan. Baka sakaling nakikilala niya ako. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa ilog para puntahan siya. Tingnan mo nga naman ang best friend ko, oh. Dalaga na talaga, oh. Siya naman pala itong sugod agad kapag nakakita ng gwapo. Ay, wait lang! Pasama ako! Hoy! Hindi pwede ikaw lang makikinabang! Mga ilang hakbang lang ay nakalapit din ako sa kinaroroonan ng lalaki. Pero sa di inaasahang pagkakataon, napalingon sa akin ang lalaki at pumunta siya sa kinaroroonan ko. Inugot niya ang itak na nakasabit sa kanyang bewang at pinagtataga ang ulo ng ahas. Dahil sa sobrang pagkagulat ay muntik na akong mag-collapse. Pero nang akmang matutumba na ako ay agad akong sinalo ng lalaki. Nang maramdaman ko yung init ng kanyang katawan, nakaramdam din ako ng kakaibang comfort, lalo na nung matitigan ko ang kanyang mata. May itsura siya, pero ang mas nakakaakit, ang comforting vibes niya. Napabitaw ako dahil bigla akong natauhan. Okay ka lang? Okay lang ako. Salamat. Hindi kayo pamilyar sa akin. Kaya sigurado akong hindi kayo taga rito. Anong ginagawa ninyo sa lugar na to? Sa pagkakataong yun, hindi ko na naisip pa ang magtanong sa kanya dahil kumpirmadong hindi niya ako kilala. Akmang magsasalita na ako para sagutin yung tanong niya nang mauna nang magsalita si Ella. Nandito kami para makakita ng pogi. Ay, para mag-camping. Nandito kami para mahanap kong sarili ko. Ay, oo. Hindi niya kasi alam kung saan niya naitabi. Ella, tama na nga yan. Ano ka ba? Ay, sorry naman, Bessie. Seryoso. Hindi ito ang tamang lugar para sa inyo. Hindi kayo dapat pumunta rito. Bakit naman? May mga gumagalang aswang sa gabi. Sa hindi maintindihang dahilan, naniwala ako sa sinabi ng lalaki. Para kasing totoo at naka-encounter na rin ako ng aswang. Pero hindi ko maalala kung kailan at paano. Kinagabihan, tinabihan ko si Ella na itiklop na namin yung tent dahil hindi kami doon matutulog. Aalis na kami sa lugar na yon. Matapos mailagay ang mga dala naming gamit sa kotse, sinimulan na naming magbiyahe paalis. Si Ella ang nagmamaneho.
bigla nagbagong isip mo? Dahil sa sinabi ng lalaki na may aswang daw sa lugar na to? Oo, hindi rin kasi magandang pakiramdam ko. Kanina ko pa nararamdaman na parang may mga matang nakatingin sa atin. At saka ewan ko pero parang ang bigat ng energy dito. For sure, dito rin nagsimula yung trauma mo, Mia. Kaya ganun ang nararamdaman mo. Pero kung alisin tayo ngayon, babalik pa ba tayo? Siguro every other day na lang tayo bumalik. Tuwing weekend. O walang pasok, ganun. Tsaka next time na pupunta tayo rito, hindi na tayo magpapaabot ng gabi. I'm sorry. Hindi ko agad naisip yun. Pwede nga palang dumalaw-dalaw na lang dito. Kau kasi kung magbabago rin naman ang isip mo, pwede naman kaninang hapon. Pero ang tagal mong nakatulala sa ilog. Sinusubukan kong iproseso sa isip ko. Baka sakaling may maalala ako. Pero wala pa rin. Nahihirapan pa rin ako. Wala akong ibang napifeel kundi negative emotion. And alam mo ba? May part sa utak ko na parang ayaw din na maalalang bagay na yon. Parang kinakalaban kong sarili ko. Napaisip din si Ella sa sinabi kong yun at tila hindi niya alam ang isasagot. Samantala, masyadong mahaba ang makitid na daan sa San Antonio kaya hindi kami agad makalabas sa lugar na yun. Hanggang sa may natanaw akong anino ng isang nilalang na nadaanan namin. Ella, nakita mo ba yun? Oo, mukhang nakakatakot. Totoo nga yata yung sinabi ng lalaki, Mia. Bilisan mo na. Mas lalong binilisan ni Mia ang pagmamaneho. Pero hindi pa rin kami nakakaalis sa San Antonio sa sobrang layo ng daan palabas. Makikita mula sa madilim na sukalan na nasa magkabilang gilid ng daan ang mga pulang bolang kristal na parang mga matang nakatitig at ang nakakatakot na tunog, palakas ng palakas. Bes, malayo pa ba? Kaunti na lang, Bes. Hindi na ako makapaghintay na makaalis sa lugar na yun. Parang gusto ko nang magtatalon sa sobrang takot. Nangangatal na ang aking kamay at pinagpapawisan ng malamig. Lalo pa akong nangilabot nang lumitaw sa harapan namin ng isang nakakatakot na nilalang na sinadyang sumalpok sa salamin ng aming kotse. Gamit ang matalim nitong kuko, pilit niyang binubutasan ang salamin ng kotse. Nakakatakot ang kanyang itsura. Maitim ang sunog na balat. Pula at walang itim ang mga mata. Parang bukas na sugat. Hanggang tenga ang tuyo at nangingitim niyang labi. Parang galamay ng alimango ang mga daliri. At sa likod niya ay may nakasabit na sako na parang gawa sa balat ng hayop. Sa hindi ko maintindihang dahilan, parang nakita ko na sa noon pa. Hindi ko lang maalala. Bes, make sure na nakalagay ang seatbelt sa katawan mo, ha? At kumapit ka rin ng maghigpit. Bakit? Anong gagawin mo? Basta! Nagulat ako nang malakas na inapakan ni Ella ang pedal ng kotse. Lalong bumilis ang takbo nito, kaya naman tumalsik ang nilalang na nakaupo sa harapan. Bumangga ang kotse sa isang malaking puno dahil hindi na nakapagpreno ang aking kaibigan. Naumpog ang aking ulo sa dashboard ng sasakyan, pero nakabalanse naman ako at nasa po ang aking braso, kaya hindi napuruhan. Nagtamo lang ako ng kaunting sugat. Nakita ko naman yung kaibigan ko na nakasandal ang ulo sa upuan at duguan. Bes, umalis ka na rito. Hindi mo pwede makita ang dugo sa ulo ko. Baka matrigger ka na naman. Ayoko mahirapan ka. Hindi. Hindi kita iiwan. Parang marami pa sila rito kaya alis tayo ng sabay. Nangangatal man ang aking kamay at buong katawan. Kumuha ako ng panyo sa bag na nasa likod ng sasakyan at ibinenda sa ulo ng aking kaibigan. Pagkatapos ay inalalayan ko ito para makalabas kami sa loob ng kotse. Tumakbo kami hanggang sa makarating sa border ng San Antonio. Kaya lang, hindi na kinaya ni Ella. Natumba siya sa daan. Ella,
kumapit ka sa akin. Kapag nakaalis tayo rito, dadali na kita sa ospital para magamot yung ulo mo. Bes, hindi ko na kaya. Ano? Nahihilo ako. Kung ganun kumapit ka sa likod ko, kakargahin na kita. Hindi, dumakbo ka na. Nararamdaman ko sa likod at sa harap natin. May paparating na aswang. Nararamdaman ko mula sa lupa ang mga yapak nila. Ano ba, Bes? Hindi kita pwedeng iwan. Isinama kita rito kaya dapat parehas tayong uuwi ng buo. Bes, ikaw ang dapat umuwi ng buo. Ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Uuwi tayong magkasama, okay? Bes, andyan na sila. Nilingon ko ang magkabilang daan at parehas kong nakita ang figura ng aswang. Papalapit ng papalapit. Pilit kong inaangat si Ella sa kanyang pagkakatumba. Pero itinitigas niya naman ang kanyang katawan. Bes, ano ba? Tumakbo ka na. Parang awa mo na. Mahihirapan tayo kapag magkasama tayo dahil hindi ko na kayang tumayo. Mamamatay tayo parehas. Bes! Umalis ka na! Umalis ka na! Kahit nangihina ay pilit na itinulak ni Ella ang aking katawan. Hanggang sa tuluyan ng makalapit ang aswang. Mas lalong nilakasan ni Ella ang pagtulak sa akin. Tumakbo na ako sa sukalan na nasa gilid kung saan walang paparating na aswang. At habang nakatalikod na ako, narinig kong nagsalita si Ella. Bes, iligtas mo buhay mo kahit anong mangyari. Huwag ka nalilingon dito. Nakikiusap ako sa'yo. Sumunod ako sa sinabi ng kaibigan ko. Pero kumirot ng sobra ang puso ko ng mga sandaling yun. Narinig ko na lamang ang malakas na alulong ng aswang at ang sigaw ng aking kaibigan. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak habang tumatakbo. At sa awa ng Diyos, wala na akong nakasalubong na aswang. Sa aking kakatakbo ay nakarating ako sa isang kubo. Hinang-hina na ang katawan ko ng mga oras na yon. Kaya kusa na lamang akong bumagsak at ibinuhos ang aking emosyon. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Wala akong nagawa para iligtas ang kaibigan ko. Wala na siya. Wala na siya. Kasabay ng aking paghagulgol, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Halos mapatalon ako mula sa pagkakaupo dahil sa gulat. At nang lumingon ako ay nakita ko ang lalaki na natagpuan namin sa ilog. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Para bang gusto kong dumaing kahit hindi ko naman siya kilala dahil sa sinapit namin ng kaibigan ko. Anong ginagawa mo rito? Yung kaibigan ko, inatake siya ng aswang at wala na siya. Bakit ba kasi hindi pa kayo umalis? Sinabihan ko na kayo kanina. Hindi ko maiwan ang mga kapatid ko sa bahay dahil wala akong mapag-iwanan sa kanila ngayon. Eh di sana. Kasalanan ko. Pinilit ko siyang sumama sa akin dito at ginabi kami dahil sa akin. Kasalanan ko kung bakit wala na siya. Pero ako pa rin ang inisip niya hanggang sa uli. Tila tinakasan na ako ng hiya sa katawan dahil nagawa kong humagulgol ng iyak sa harapan ng lalaki. Sobrang bigat na kasi ng emosyon na gusto kong ilabas. At alam kong hindi rin alam ng kaharap ko kung anong dapat gawin sa akin. Teka, sumama ka sa akin sa loob. Ikukuha kita ng tubig. Inalalayan niya ako sa paghakbang pero hindi ko na kinaya dahil umiikot na ang aking paningin. Ilang sandali lang ay biglang nagdilim ang aking ulirat at ang huli kong narinig ay ang pagtawag sa akin ng lalaki. Kinabukasan, nagising lang ako sa isang higaang papag na nalalatagan ng banig. Katabi ko ang dalawang bata na hindi ko kilala at sa ibaba ay may isang dalagita at binatilyo na nakahiga sa karton. Naaalala ko na naman ang nangyari kagabi, kaya hindi ko napigilan ang emosyon ko
Kahit may mga katabi akong natutulog pa. Wala na si Ella. Wala nang kaibigan ko. Nagising ang batang babae na katabi ko kaya naman pinunasan ko ang aking luha at ikinalma ang aking sarili. Tumingin ito sa akin na nagtataka. Sino po sila? Wala. Aalis na ako. Parang bigla akong nahiya sa tanong ng bata dahil alam ko na napadpad lang naman ako sa kubo na yon. Nagmadali akong tumayo at lumabas ng bahay. Nakita ko yung lalaki na naliligo sa tubig poso at lantad na lantad ang malalaki niyang muscles at abs sa katawan. Para akong saglit na nakatakas sa kalungkutan pagkakita sa kanya. Hindi ko maitatanggi na nakaramdam ako ng atraksyon. Marahil naramdaman niya ang presensya ko kaya tumingin siya sa akin. Ako naman ay umiwas ng tingin. Kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ng katawan. Pagkatapos, lumapit siya sa akin. Ano kasi? Kung gusto mo nang umalis ngayon, huwag ka nang babalik dito. Alam mo nang nangyari sa kaibigan mo. Makikita ko pa bang katawan ng kaibigan ko? Wala na. Kinuha na yun ng aswang. Pero paano? Kung ayaw mo maniwala, sumama ka sa akin. Sabihin mo kung saan umatake ang aswang sa kaibigan mo. Hintayin mo ako. Magbibihis lang ako. Itinuro ko sa lalaking yun ang lugar kung saan ko huling iniwan si Ella. Wala na nga ang katawan ng kaibigan ko. Ang tanging naabutan namin doon ay ang duguang panyo na ibinenda ko sa kanyang ulo. Para alalahanin ang huling sandali namin ng kaibigan ko, tinitigan ko ang panyo. Pero sa pagkakataong yon, nagbalik na naman sa aking gunita ang damit na may mansa ng dugo na hindi ko alam kung kanino. Nabitawan ko ito dahil sa magkahalong gulat at takot na aking naramdaman. Anong nangyari sa'yo? Yung damit na may mancha ng dugo at kutsilyo. Hindi kaya related sila sa isa't isa? Hindi kaya isa rin sa mga kasama ko rito sa San Antonio ang nabiktima ng aswang? Anong sabi mo? Wala. May iba pa bang nakatira dito bukod sa inyo? Oo naman. Masyado lang magkakalayo ang mga bahay dito. Ganun ba? Nandito ka na rin naman sa border ng San Antonio. Lakarin mo na lang ng konti at may makikita kang waiting shed. Pwede ka na maghintay ng sasakyan doon. Wala namang aswang sa araw at tintayin talaga ng sasakyan ang lugar na yon. Kaya pwede ka na mag-isa doon. Hindi na kita masasamahan. Marami pa akong gagawin. Agad na tumalikod ang lalaki at hindi na hinintay ang aking sagot. Nang makaalis ito, ay natulala na lang ako. At hindi ko alam kung ihahakbang ko pa ba yung aking mga paa papunta sa waiting shed. Parang ayaw ko nang umalis ng San Antonio dahil pakiramdam ko malapit nang masagot ang mga tanong sa aking isip. Inihakbang ko ang aking paa, hindi para umalis sa lugar na yon, kundi para bumalik sa kubo ng lalaki. Muntik pa akong maligaw dahil hindi ko rin gaanong kabisado ang daan papunta doon. At pagdating ko, naabutan ko silang kumakain. Anong ginagawa mo rito? Akala ko nakaalis ka na. Ikaw lang ang kilala ko rito sa ngayon. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang makituloy sa bahay niyo. Ha? Anong tingin mo sa kubo namin? Bahay bakasyunan? Halos hindi na nga kami magkasya rito. Umuwi ka na. Hindi kami tumatanggap ng dayo. Nagmamakaawa ako. Ayoko pang umalis sa lugar na to. Wala naman ako ibang kakilala rito.
Pagkasabi ko noon ay biglang kumulo ang aking tiyan kaya napilitan si Sandro na papasukin ako para kumain. Dahil dito, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Anong dahilan mo at gusto mo rito sa San Antonio? Wala namang maganda sa lugar na to. Gusto kong makilala pang sarili ko. Ha? Marami namang lugar para mas makilala mo ang sarili mo. Bakit dito pa? Dahil dito na walang alaala ko. Kung gusto mo talaga rito, kailangan mo akong tulungan sa gawain sa bukid. Hindi ka prinsesa na pagsisilbihan namin, kaya makipagtulungan ka. Napaismid ako dahil sobrang cold-blooded ng lalaki na yon. Nalaman ko na lang ang pangalan niya dahil sa tawag ng mga kapatid niya. Pero mukhang hindi siya magpapakilala sa akin. Gaya ng sinabi niya, dinala niya ako sa taniman at tinulungan niya akong magtanim. Alam mo, kung gusto mo talagang maging mabilis ang gawain mo, dapat yumuko ka pa ng konti sa paghahagis ng buto sa lupa. Ang sakit na kasi ng likod ko kaya inuunat ko. Kanina pa tayo rito. Ay, ganyan ka pala. Tapos gusto mong tumira dito. Matuto kang makibagay. Ito na, yuyuko na oh. Hoy tol, ay saglit lang. Nobya mo? Hindi. Bakit mo kasama yan? Kaibigan niya ako. Wow! Tonton nga pala. Mia na lang. Ang gandang pangalan. Tunog Tagabayan. Ano bang sadya mo, Tonton? May ginagawa kami rito, nag-aabala ka. Meron akong masama at mabuting balita. Ang masamang balita, 2 dayo na naman ang nawawala dahil sa aswang. Ang magandang balita, nalaman ni Kapitan na tayo yung masipag na manunugis sa baryo natin. Gusto niya tayong bigyan ng premyo. Hindi ako interesado sa premyo na yan. Sa'yo na lang yan. Alam mo namang ginagawa ko lang ito para maubos ang mga aswang na yon at maprotektahan ko ang mga kapatid ko. Sayang din yun. Makakatulong din yun sa mga kapatid mo eh. Sa akin, pang-iinom ko lang yun. Maitanong ko lang pala. Ano yung manunugis? Kailangan mo pa talagang alamin? Manunugis. Sila yung nanghuhuli ng aswang sa gabi tapos pinapatay nila. Marami kasing aswang dito sa lugar na to. Ibinaling ko ang aking paningin kay Sandro. Lalong naging malamig ang ekspresyon ng mukha nito dahil sa usapan. Sa tingin ko, may dinadala siyang mabigat sa dibdib niya at marahil yun yung dahilan kung bakit siya ay naging isang manunugis na aswang. Mas lalo akong naging interesado sa kanya. Hanggang sa naisipan kong samahan siya sa gawain niya. Dito ko hinahabilin ang mga kapatid ko tuwing gabi. Sa lola kong albularya. Alam kong ligtas sila dito. Dito ka na rin maiwan. Nasabi ko na kay lola. Sasama ako. Ano? Manunugi ba yun ang manunugis ng aswang? Hindi pwede. Magiging alagain pa kita dun. Ayoko na may pabigat sa trabaho ko. Bakit bang cold mo? Simula na makita kita ganyan ka na. Parang galit na galit ka sa mundo. At palagi na lang nagsasalubong ang kilay mo. Hindi pa nga kita nakikitang umiti. Alam mo, kung ano man ang dinadamdam mo sa dibdib mo, pakawalan mo na yan. Kailangan pa ba yun? Ang mahalaga na poprotektahan ko ang mga kapatid ko. Sa tingin ko, kailangan mo yung pakawalan. At kailangan mong tanggapin ang totoo para makalaya ka at maging masaya. Buti ka nga may alaala ka. Minsan mas mabuti nang hindi mo maalalang nangyari kaysa habang buhay ka nitong ginugulo. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Buo ang desisyon ko. Hindi kita isasama. Buo na rin ang desisyon ko. Gusto kong malaman kung anong kaugnayan ng mga aswang sa buhay ko. Wala nang nagawa si Sandro dahil masyado akong mapilit. Pumunta kami sa isang napakasukal na lugar at wala halos maaninag sa sobrang dilim. Ang tanging nagbibigay tanglaw ay ang liwanag ng dala naming gasera. Sa itsura pa lang ng paligid, nakakapangilabot na dahil parang dito talaga pumupunta ang mga aswang dahil walang makakakitang tao.
Bakit pala hindi mo kasama si Tonton? Di ba dalawa kayong manunugis? Kapag magkasama kami, mapapabayaan namin ang ibang lugar. Kagaya kagabi, dahil magdamag akong nagbantay sa mga kapatid ko, hindi ko kayo napuntahan. Grabe naman ang mga aswang na yun. Parang trabaho na nilang mandukot ng tao tuwing gabi. Isinisilid nila sa sako ang kanilang mga biktima. Kaya tinawag silang sakod mula sa salitang sako at sugod. Saan nila dinadala mga biktima nila? Kung saan mang lungga yun, hindi ko pa alam. Grabe naman. Kung mahanap mo man ang lungga nila, madali lang eh. Sunugin mo lang tapos... Oh, May aswang sa malapit sa atin. Huwag kang maingay. Dahan-dahan at may pag-iingat na humakbang si Sandro papalapit sa kinaroroonan ng tunog. Mula sa di kalayuan, natanaw namin ang aswang na bitbit ang walang buhay na lalaki at isinilid sa kanyang sako. Inilabas ni Sandro ang isang uling at inihagi sa daraanan ng aswang. para saan yun? Para hindi makaalis ang aswang sa kinatatayuan niya. May kakayahan itong hadlangan ang kanilang galaw at higupin ang kanilang lakas. Kapag hindi na siya makagalaw, susugod na ako doon at iiwan ko na to sa'yo. Ano to? Itak na binindisyonan at niritwalan ng taong marunong sa itim na mahika. Pagkatapos ay ibinibilad sa araw tuwing Biyernes Santo. Hindi na makakapanlaban ang aswang kapag tinusok mo niya ng kanyang katawan. Pero galingan mo ang paggalaw dahil magaling silang umilag. Pero hindi ako marunong. Hindi na inintindi ni Sandro ang sinabi ko dahil sumugod na ito sa aswang. Ako naman ay naiwang nangangatal ang mga kamay, hawak ang itak, at nararamdaman ko na naman ang matinding takot sa aking puso. Ilang sandali pa ay naramdaman kong may kumapit sa aking paa. At paglingon ko, ang nakakatakot na aswang. Nakangiti ito na halos lumampas na sa tenga ang kanyang bibig. At may tumutulong malapot na likidong kulay itim sa kanyang bunganga. Tuluyan na niyang hinila ang aking paa at mapuwersa akong ibinagsak sa lupa. Napahiyaw ako dahil sa sakit ng katawan. Umibabaw sa akin at tumulo sa aking dibdib ang malapot na laway. Pagkatapos ay sinakal niya ang aking leeg. Pagawalan mo ako! Halos sumabog ang aking dibdib sa sobrang takot. Ang nakakatakot at nakakakilabot na nilalang ay nasa aking ibabaw. Habang sinasakal niya ako ay biglang may tagpong nagpakita sa aking diwa. Ang aswang na ito ay nakita ko na noon. Dumaan sila sa isang lagusan at may dala silang sako. Winawakwak nila ang katawan ng biktima at kinakain ng ilang lamang loob. Gayunpaman, hanggang doon lang ang naalala ko. At kahit anong pilit ay hindi ko na alam yung iba. Lalo pang hinigpitan ng nilalang ang pagkakasakal sa akin. Pagawalan mo ako! Napapikit na lang ako at inihanda ang sarili ko sa kamatayan. Pero sa isang iglap, biglang bumagsak sa katawan ko ang aswanga. At pagkatapos ay nakita ko si Sandro. Hawak ang kanyang itak. Gamit ang buong pwersa, pinilit niyang alisin sa ibabaw ko ang nilalang. At pagkatapos ay minisita niya ito ng tubig sa bibig. May lumabas na usok sa katawan nito at tuluyan na itong nalusaw na parang asido. Wala ka nang kawala sa tubig alat! Sandro! Bakit hindi mo ginamit yung itak na ibinigay ko sa'yo? Hindi ko alam kung paano gamitin eh. Kumapit ka sa akin. Kakargahin na kita. Dadalhin kita kay Lola para magamot ka. Agad akong sumunod kay Sandro. Tinulungan niya akong makabangon sa kakinarga. Iniwan niya ako sa lola niya para ipagamot at bumalik na siya sa panunugis. Kinabukasan, binalikan niya kami at mas maayos na ang pakiramdam ko. Kaya naman isinama na niya ako pabalik sa kubo. Hindi na kita isasama mamaya. Hindi ka marunong makipaglaban sa aswang. Unti-unti nang bumabalik ang alaala ko. Ang mga aswang na yon. Nakita ko na sila dati.
At lumalabas sila mula sa isang lagusan. At parang doon nila dinadala yung kanilang mga biktima. Lagusan? May iba ka pa bang nakita bukod sa lagusan? Wala na. Hindi pa kumpleto ang alaala ko. At kahit anong pilit kong isipin, yun pa lang ang nakikita ko. Kung ganun, baka makatulong ka sa akin para malaman kung saan naglalagay ang mga aswang. Mas mabilis ko silang mapapatay kapag nalaman ko kung saan sila nakatira. Bakit ba gustong-gusto mo silang patayin? Mukhang napakarami nila at hindi niyo sila kaya ni Tonton. Iniwan kami ng nanay ko at sumama ito sa ibang lalaki na tagabayan. Ang tatay ko ang naiwang magulang namin. Binuhay niya kami sa pamamagitan lang ng pagtatanim. Napakabuti niyang ama. Pero isang araw, ang natagpuan na lang namin ay ang damit niyang duguan. Dahil kinuha na siya ng mga aswang. Grabe palang mga aswang dito sa San Antonio. Mukhang daming nawawalan ng mahal sa buhay dahil sa kanila. Kahit ilang detalye lang ang aking naaalala. Sigurado akong minsan na rin ako nakipagbuno sa kanila. At baka isang mahal ko sa buhay ang nawala sa nakaraan. Yung kutsilyo, yung mantsa ng dugo. Baka may kinalaman doon. Yung sinabi mong lagusan, hindi kaya isa ka sa mga taong nakakaalam ng sikreto ng mga aswang? Hindi ko alam. Hindi pa kasi buong alaala ko. Sandro, kung papayagan mo akong sumama sa'yo, baka unti-unti kong maalala. Kung ganun nga na alam ko pala talagang sikreto ng mga aswang, matutulungan kita. Nakaramdam ng pag-asa si Sandro sa sinabi kong yun. Nang mga sumunod na gabi, pumayag na siyang sumama ako sa kanya sa panunugis ng aswang. Sinabi ko sa kanyang hindi ko kayang humawak ng patalim, kaya naman buntot pagi yung ibibigay niya sa akin. Sa pagkakataong yun, Miss Ligaya, nagkalapit ang loob namin ni Sandro. At pakiramdam ko, nahulog na ako sa kanya. Alam mo ba, Sandro? Unti-unti kong na-overcome yung takot ko sa mga aswang. Gabi-gabi ba naman natin silang kasama? Mabuti kung ganun. Uy, ngumiti na siya oh. Uy, nakita ko yun. Marunong ka nang ngumiti ngayon ha? Himalayan. Hindi ah. Huwag kang ano dyan. Dati kasi hindi ka marunong ngumiti. Kaya nakakapanibago. Masaya lang ako. Kasi dahil unti-unti ko na natatanggap ang mga nangyayari. Tinutulungan mo akong harapin yon. Pagkasabi noon, napatigil kami sa paghakbang dahil napatitig sa akin si Sandro. Biglang lumakas ang tibok ng aking puso. Yung tingin niya kasi parang sinasabi niya na may nararamdaman din siya sa akin. Kaya lang nabasag yung katahimikan nang makita naming humahango si Tonton papalapit sa amin. Hingal na hingal ito at parang maibabalitang hindi maganda. Oh, Tonton! Bakit parang takot na takot ka? Sandro, yung mga aswang, hindi ko na makaya. Ano? Nasaan ang mga aswang? Nasa bahay ng lola mo. Ang mga kapatid mo, Sandro. Eh si Lola nasaan? Marunong yung lumaban sa aswang. Wala ang lola mo. Wala siya sa bahay. Ang mga kapatid mo, wala na magawa kundi magtago sa loob ng malaking cabinet. Baka kung ano mangyari sa kanila. Tara, puntahan na natin! Pagdating sa bahay ng lola ni Sandro, nagkalat ang napakaraming aswang. Ang mga aswang sa labas ay inuuga ang dingding at sa loob, may mga aswang din na nagpapaikot-ikot. Patago namin silang tinapunan ng uling pero ibang klase ang mga aswang na to. Masyado silang malakas. Sa likod ng bahay kami dumiretso kung saan walang aswang. Sa bintana kami dumaan, diretso sa kwarto ng mga kapatid ni Sandro. Sa loob ng cabinet ay narinig namin ang boses ng kapatid niya. Kuya, tulong! Kuya! Nandito kami sa cabinet! Patayin niyo ang mga aswang! Kami ang bahala! Huwag kayong mag-alala! Sandro, anong gagawin natin? Mukhang hindi natin sila kakayanin, ang dami nila! Teka, nasaan si Tonton? Hindi ko alam. Hindi na yata natin siya kasama. Ang lalaking yun talaga. Ganito na lang, Mia. Ilabas mo sa cabinet ang mga kapatid ko. Tapos tumakas na kayo. Pero paano ka rito? Mag-isa ka lang. Sanay akong makipaglaban mag-isa. Huwag mo akong alalahanin. Sandro! Papasok na sa kwarto ang aswang! Kumilos ka na!
Oo, eto na! Ate Mia? Sumama kayo sa akin. Tatakas tayo. Opo! Agad na lumabas sa loob ng cabinet ang mga kapatid ni Sandro at kumapit naman sa akin ang bunsong si Mara. Bago pa man kami makadaan sa bintana, inihagis ni Sandro ang itak sa aking tapat. Sandro, alam mo na hindi ko kayang gamitin yan. Mia, kailangan mong labanan ang takot mo. Hindi sasapat ang buntot pagi para makapatay ng aswang na masasalubong ninyo sa daan. Sandro! Mia, lumabas na kayo. Baka mapahamak ang mga kapatid ko. Kuya! Yung aswang! Nasa likod mo! Huwag kang mag-alala, Mara. Kaya siyang labanan ng kuya mo. Kailangan na nating umalis. Kumapit kayo sa akin. Idadaan ko kayo sa bintana. Mia, bilisan na ninyo! Paparating na sila rito! Baka makapasok pa sila bago kayo makaalis! Mara, bilisan mo ng pag-akyat! Ikaw nang sunod! Dahil maliit pa si Mara at hindi gaanong maabot ang bintana, nahirapan siya sa pag-akyat at sa isang iglap, nakasugod sa kinaroroonan namin ng isa pang aswang at nahigit nito ang paa ni Mara. Nataranta na ako kaya hindi ako makakilos. Ate Mia! Kuya! Mia! Ang kapatid ko! Ano ka ba? Habang hawak ang itak, tumugod ako sa aswang at pinagtataga ito. Habang ginagawa ko yon, naalala ko yung isang pamilyar na pangyayari. Hawak ko ang isang kutsilyo at meron akong sinasaksak na hindi ko alam kung tao o aswang. Hanggang doon lang yung naaalala ko. Wala nang iba. Natumba yung aswang at nakita kong may bago na naman. Pero nabitawan ko na yung itak. Nangangatal ang aking kamay at parang nawalan ako ng lakas. Mia, ano ba? Nasa loob na lahat ng aswang! Huwag mo bitawan ang itak! Ate Mia! May aswang na rin sa labas! Sa kinaroroonan ng aking mga kapatid! Mia, ano ba? Hindi ko sila kayang lahat! Mia! Huwag kang tumunganga dyan, Mia! Mia! Mia, kumilos ka na dyan! Ano ba? Mia! Mia! Sa isang iglap, nagdilim na lang ang aking ulirat. Kinabukasan, nagising na lang akong nakahiga sa kubo ni na Sandro at siya ay nasa aking tabi. Gising ka na pala. Sandro, I'm sorry kagabi. Nagpadala ako sa takot ko. Kumusta kayo? Okay lang ba kayo ng mga kapatid mo? Okay lang. Nagawan ko ng paraan. Kahit mag-isa lang ako. Sinunog ko ang bahay ni Lola at nakatakas kami ng mga kapatid ko habang karga kita. At mag-uumaga na rin. Kaya wala nang aswang na sumalubong sa atin. Nakauwi tayo ng ligtas. At si Lola, kinuha na siya ng aswang habang pauwi sa bahay galing sa pagkuha ng herbal na gamot. Wala na siya, Mia. Nakikiramay ako, Sandro. Ganun talaga. Kaya nga gusto ko nang malipol ang mga aswang na yan. Teka, aray. Papalitan ko lang ang benda na to. Ang laki ng sugat mo, Sandro. Ayos ka lang ba? Wala ito. Marunong naman ako maggamot ng sugat dahil tinuruan ako ni Lola. Pero may pupuntahan ako magaling na albularya para humingi sa kanya ng gamot na mabilis magpabahaw. Ipapagamot ko rin si Mara kasi nabalian siya dahil sa pagkakadapa kagabi. Nilalagnat siya ngayon. Sasama ako. Hindi naman tumutol si Sandro sa kagustuhan kong sumama. May kalayuan ang bahay ng albularyong sinasabi ni Sandro. Habang naglalakad kami papunta doon, napagtanto ko na marami pa palang nakatira sa San Antonio. Masyado lang magkakalayo yung mga bahay. Matapos ang ilang minutong paglalakad,
Nakarating din kami sa pupuntahan. At sa tapat ng isang antik na bahay, maraming nakapilang mga tao. Ang nakapagtataka, parang nakarating na ako sa lugar na ito. Dito na tayo. Ang daming tao, di ba? Magaling kasi yung albularya na sinasabi ko sa'yo eh. Sa totoo lang, kapag hindi kami kayang gamutin ni Lola, sa kanya dinadala. Matulungin din siya sa kapwa. Minsan, hindi siya tumatanggap ng pera kapag walang-wala yung nagpapagamot sa kanya. Yun ang dahilan. Bakit sobrang nire-respeto siya ng mga tao. Sandro, pamilyar sa akin ang lugar na to. Parang napuntahan ko na to dati. At saka parang ang bigat ng pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Baka naman nagpagamot ka na rito dati. Hindi ko alam. Nahihirapan pa rin talaga akong maalala ang mga bagay-bagay. Ang mabuti pa, pumila na tayo. Kasi baka mamaya, abutin pa tayo ng hapon dito. Malayong lalakarin natin pabalik. Mahihirapan ang mga kapatid ko. Sandro, pwede bang kayo na lang ng mga kapatid mong pumila? Puntahan ko na lang kayo kapag malapit na kayong gamutin. Para makita ko rin yung sinasabi mong albularya. Bakit ayaw mong pumila? Maglilibot-libot lang ako. Baka sakaling may maalala ako sa lugar na to. Sige, ikaw ang bahala. Agad akong humiwalay kina Sandro at nilibot ang lugar na yon. Pamilyar ang lahat, pero wala pa rin akong maalala. Basta, mabigat sa dibdib. Sa aking paglalakad ay nakarating ako sa likod. Meron doong malawak na taniman at may kakaiba akong napansin. Ang mga nagtatrabaho doon ay iba ang aura. Malalim ang talukap na mga mata, walang ekspresyon at parang mga robot kung kumilos. Bakit ganun ang itsura nila? Sobrang kakaiba. Ang mga taong yan ay nagiging aswang sa gabi. Kaya hindi ka na dapat bumalik pa rito. Napatitig ako nang may maramdaman akong presensya. Paglingon ko, nakita kong paparating ang isang lalaki na kilala ko. Si Tio Andres, ang kapatid ni Mama. Sa picture ko lang siya nakikita pero pakiramdam ko, may pinagsamahan kaming dalawa. Tio Andres, Bakit ka pa bumalik dito? Itinakas na kita. itinakas. Tumira ako rito. Wala kang maalala? Wala, Tio. Pero anong dahilan mo? Bakit naandito ka? Mia, kami nang nauuna sa pila. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko ba gusto mo makita yung albularya? Sino to? Nobyo mo? Kaya ba naandito ka dahil sa kanya? Tio, hindi ko po siya nobyo. Siyang tumulong at nagpatuloy sa akin dito sa San Antonio. Mia, hindi ka na dapat bumalik dito. Wala ka ba talagang maalala kung ano ang naging buhay mo sa lugar na ito? Sinabi ko na, Tio, na wala akong maalala. At nandito ako para maalalang lahat ng yon. At kung ano man yon, handa akong harapin. Pero Mia, Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Sandro, tara na. Gusto pang magsalita ni Tio pero hindi ko na siya pinansin. Bumalik na kami sa pila at kami na ang sunod na pasyente. Kaya pumasok na kami sa loob. Inabahan ako nang makita ko kung sino ang albularya. Ito ay walang iba, kundi ang aking ina. Nagaya ni Tito, sa picture ko lang din nakikita. Pero parang nagkasama na rin kami. At parang hindi maganda ang aming pinagsamahan. Tumayo sa pagkakita sa akin. At maluha-luha yung mga matang lumapit. Pero hindi ako makaramdam ng pagkasabik. Mia, bumalik ka. Bumalik ka, anak ko. Mama, Mia, ang tagal mong nawala. 5 taon. Saan ka ba pumunta? Sinong mabuting taong kumupkup sa'yo? Teka, anak niyo po pala si Mia? Oo, anak ko siya. Kaisa-isa kong anak. Teka nga, bakit magkasama kayong dalawa, Sandro? Huwag mong sabihing may relasyon kayo. Hindi po.
Magkaibigan lang po kami. Siyang mabait na nagpatuloy at tumulong sa akin dito sa San Antonio. Bakit? Hindi mo matandaan kung nasa ng bahay natin? Anak, bakit parang hindi ka malang natuwa na nakita mo ulit ang nanay mo? Nagkasama na pala tayo. Oo anak, kinuha kita sa lolo mo pagkamatay niya. Wala ka bang naaalala? Miss Ligaya, wala akong maisagot dahil nahihirapan pa rin akong maalala ang lahat. Pamilyar pero naguguluhan pa rin yung utak ko at hindi ko maiproseso ng maayos ang aking pag-iisip. Nagpaiwan na ako kay Sandro para matuklasan pa ang lahat. Tuwang-tuwa naman si Mama. Pinagsilbihan niya ako at nagpahanda pa siya para sa pagbabalik ko. Mabait naman siya sa akin pero parang hindi ko kayang magtiwala sa kanya. Hanggang sa inagabihan, ikinulong ako ni Tio Andres sa aking kwarto. Tiyo, buksan mong pinto ng kwarto ko. Bakit ba lalabas ka pa? Gabi na. Matulog ka na. Pero bakit kailangan mo akong ikandado? Pwede ko namang isarang pinto dito sa loob. Dahil iniingatan kita. Iniingatan saan? Ano bang itinatago niyo ni Mama? Tiyo, sumagot ka. Tiyo! Mas lalo akong naguluhan at nabalot ng kuryosidad. Naghanap ako ng daan palabas ng kwarto. Mabuti na lang ay may nakatali pa ring buntot ng pagi sa loob ng aking palda. Nakita ko yung bintana. Dito ko naisip dumaan. At mabuti na lang, hindi ako nakita ni Tiyo. Kaya nakampante ako. Dahan-dahan akong humakbang. Pero meron akong narinig. Sa di kalayuan, nakita ko ang aswang na isinilid sa sako ang kanyang nabiktima na isang babae. May naisip akong paraan. Baka kapag sinundan ko yung aswang, makarating ako sa lagusan kung saan sila nagtatago. Kaya palihim akong sumunod. Pero hindi ko siya maabutan dahil napakabilis niya. Anong gagawin ko? Napakabilis ng aswang, kaya hindi ko na maabutan. Diyos ko, teka, parang yun si Mama. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong yun. Sa pamamagitan ng pagtatago sa mga damo o puno, nasundan ko siya sa pinupuntahan niya. At sa aking kakasunod, nakarating ako sa isang liblib na lugar na may lagusan na nasa ilalim ng sukalan. Ito yung lagusan na palagi kong nagugunita. Ngayon, naaalala ko na. Doon dumaan ang aking ina. At sumunod naman ako nang hindi niya nahahalata. Nang makalabas sa lagusan ay nakarating ako sa isang warehouse. Pumasok si Mama sa loob at sumunod naman ako. Ito na yun. Malalaman ko na kung anong sikreto nila. Dahan-dahan akong lumakad at nag-ingat sa bawat pagkilos dahil baka mahuli ako. Napakadilim at puno ng sapot ng gagamba. Sa dulo ay natanaw ko ang isang silid. Dahan-dahan akong lumapit sa may pinto. Mahigpit itong nakakandado kaya naghanap na lang ako ng butas para sumilip sa loob. Nakita ko ang isang siwang at nagulat ako sa tagpong aking nakita. Kasama ni Mama sa loob si Tonton. Magaling ka, Tonton. Marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kaya talagang mapagkakatiwalaan kita. Siyempre, ako pa ba, Aling Emilia? Ikaw ang dahilan kung bakit gumaling ang sakit ng tatay ko. Talagang hindi ako nagkamali sa'yo. Teka, anong ibig sabihin nito? Si Tonton? Kasabot siya ni Mama? Siya nga pala. Yung gagawin nating putahe mamaya. Buhay pa ba? Nandun sa kabilang silid, Aling Emilia. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pa sila tinutuluyan.
Pinainom ko lang sila ng pampatulog. Mabuti kung ganon. Nasasabik na ako sa mangyayari mamaya. Para hindi tayo magutom. Yung isang lalaki na kauhuli lang ng aswang ang ating pagsasaluhan. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila kaya patuloy akong nag-obserba. Nakita kong inilabas ni Mama ang laman ng sako at bumungad sa akin ang patay na katawan ng tao. Buong lakas na ipinatong niya yon sa lamesa. Iniwan niya ang braso nito tsaka parang patay gutom na kinain. Gusto mo bang tikman, Tonton? Hindi na po. Nakita kong winarak ni Mama ang tiyan ng bangkay. Pagkatapos ay walang pakundangang sinalok ang dugo nito gamit ang isang baso. Ininom niya ito na parang wine. Ang lamang loob ay inilagay niya sa isang pinggan at pagkatapos binuksan niya ang isang kulungan at nakita ko doon ang mga aswang. Inilapag niya ang pinggan sa sahig at patay gutom na pinagsaluhan ng mga aswang ang mga yun. Hindi ko na kinaya ang nangyayari. Kaya naman, Grabe! Nakakadiri! tumalikod na ako para umalis na sa lugar na yon. Bago ako makalabas, nakasalubong ko si Tio Andres. May dalang stick na may nakatuhog na mata ng tao. At ito ay kanyang kinain na parang kwek-kwek. Pati ikaw, Tio! Mia, saglit. Hindi kita sasaktan. Ano pa kasing ginagawa mo rito? Kaya iniiwas kita sa lugar na ito dahil dito. Ngayon, alam mo na ang totoo. Anong dahilan niyo, Tio? Bakit kayo kumakain ng tao? Ipaliliwanag ko sa'yo pero huwag tayo rito. Dahil baka mahuli tayo ng mama mo. Doon tayo sa labas. Ano, Tio? Sagutin mo yung tanong ko. Anong dahilan niyo? Mia, naligaw kami sa isla ng mama mo. Maraming taon na ang nakakalipas. At hindi ka pa isinisilang. Wala kaming makain kaya nang makita namin ang katawan ng isang tao, naisipan namin itong kainin at simula noon, hindi na namin maalis sa aming sistema ang kumain ng karne ng tao. Nung una, nagnanakaw kami ng mga bangkay sa mga punerarya o kaya kinukuha namin yung bangkay ng mga taong pinatay. Pero natakot kaming mahuli ng mga pulis. Kaya umisip kami ng ibang paraan. At yung mga aswang, kinasabot niyo ba? May nakilala kami ng mama mo na marunong magbenta ng kaluluwa sa demonyo. Ibinenta ni ate ang kaluluwa at nagkaroon siya ng kakayahang tumawag at magmanipula ng mga aswang. At ikaw, Mia, alam mo ba, noong ipinanganak ka, Ano po? itinakas ka ng iyong ama at ipinalalaga sa iyong lola na nasa malayong lugar. Nalaman ng mama mo na ginawa niya kaya pinatay niya ang iyong ama. Matagal kanyang hinanap at nung malaman niya kung nasaan ka, pinatay niya ang lola mo para makuha ka niya. Hindi totoong na-aksidente si Lola. Pinatay siya ni Mama. Oo. At kung wala kang naalala, ipaliliwanag ko sa iyo. Patapos ka naming dalhin dito sa San Antonio, 5 taon na nakakalipas, nasaksihan mo ang lahat ng nakakatakot na pangyayari. Gaya ng pag-atake ng mga aswang at pagkain namin ng tao. Gusto ng mama mo na maging katulad ka namin at dahil dito, Sabay kaming natigilan ni Tio nang marinig namin ang yapak papalapit sa amin. Sabay kaming lumingon at nakita namin si Mama. May dalang baril. Sabi ko na nga ba't nandito ka, Mia? Inaasahan ko na yan. Walang hiyayang tiyuhin mo. Ginagawa akong lahat para maging kabilang ka sa amin. Pero sinisira niya ang loob mo. At nalaman ko rin na siya palang nagtaka sa'yo. ate, Traidor ka! Tio! Tio! Bakit mo binaril si Tio? Ma, bakit? Huwag kang mag-aksaya ng oras sa walang kwenta mong tiyuhin! Dahil may mas mahalaga tayong gagawin! Walang hiya ka! Ang anak ko namang ito. Masyadong malambot ang puso mo.
Tonton, dalhin mo na siya sa silid. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ano ba? Tonton, bilisan mo! Opo! Dinala ako ni Tonton sa isang silid na sobrang masangsang ang amoy. Napapalibutan ito ng mga bungo at buto ng tao. Nandun din yung mga aswang. Lahat sila ay nakamasid sa akin. Sa isang sulok ay nakita ko si Sandro na nakatali at walang malay. Dali-dali ko siyang pinuntahan. Sandro! Mama! Anong gagawin mo sa kanya? Uulitin lang yung nakaraan. At gagawin mo rin sa kanya yung ginawa mo sa tatay niya. Anong ginawa ko sa tatay ni Sandro? Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba? E di ikaw ang pumatay sa tatay niya. Ano? Uulitin ko pa ba? Pinatay mo ang tatay ni Sandro! Parang patalim na tumusok sa aking dibdib ang sinabi ni Mama. Biglang nag-sink in sa akin ang pangyayari nung isang hating gabi. 5 taon na ang nakakalipas. Habang kami ni na Mama at Tiyo ay magkakasama sa sagingan, nakita namin ang isang lalaking nawala ng malay at ito ay aming pinuntahan. Ang lalaki na yan ang unang katawan na matitikman mo. Pero bago yon, kailangan mong matutong pumatay. Hindi lang yung aasa ka sa mga aswang. Kasi kung hindi ka marunong, hindi mo makakayang kumain ng tao. Ayoko, Ma! Ayoko! Hindi ako tulad niyo ni Tio! Magtigil ka, Mia! Kung ayaw mong ikaw ang patayin ko, sumunod ka sa akin. Nakikita mo tong baril na hawak ko? Pagbilang ko ng 3, at hindi mo pa pinupukpok ng bato ang ulo ng taong yan, ipuputok ko ito sa ulo mo! 1! Ayoko, Ma! Ayoko! 2! Mama! 3! Sa isang iglap, nagtalsikan ang dugo sa aking mukha dahil pinukpok ko ng bato ang ulo ng lalaki. At sunod na iniutos sa akin ni Mama ay wakwakin ang tiyan gamit ang kutsilyo. Makapigil hininga ko itong ginawa, lalo na nung pinakain ni Mama ang lamang loob ng lalaki. Natroma ako dahil sa nangyari at parang binura ng utak ko ang mga alaalang yun dahil sa tindi ng takot na naramdaman ko. Ilang saglit lang ay bumalik na ang utak ko sa kasalukuyan. Hawak ni Mama ang baril at iniabot sa akin. Naalala mo na? Noon, bato at kutsilyo ang ginamit mo. Subukan mo naman itong baril para bagong karanasan. Walang hiya ka, Ma! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Nagtatakbo ko dahil sa sobrang bigat ng emosyon. Pumunta ako sa labas at nagtago sa likod ng puno. Wala akong nagawa kundi ang humagulgol. Hindi ko akalaing nakapatay na pala ako. At ang napatay ko pa, ang tatay ni Sandro. Ako ang sumira ng buhay niya. Hindi totoo to, di ba? Hindi akin ang alaalang yun. Hindi! Hindi ako totoo pumatay! Hindi! Ilang saglit pa, nakita ko ang mga tao na dumating sa warehouse. May ginawa sila at ilang sandali lang, nakita kong unti-unti itong nasunog. Naaalala kong nasa loob si Sandro kaya tumayo ako para iligtas siya. Pero hindi pa ako nakakarating doon. Papatayin kita! Alam kong ikaw ang anak ni Emilia. Hindi ko na nabutan ng nanay mo kasi sumabog na yung warehouse. Nahuli ako ng dating. Bakit kasi ngayon ko lang nahanap ang lugar ni Emilia? Ikaw na lang ang gagantihan ko at hindi na kita bubuhayin pa. Pumikit na lang ako habang sinasakal ng aswang. Handa na akong mamatay ng mga sandaling yun dahil hindi ko nagugustuhing mabuhay sa sobrang konsensya. Ilang saglit pa, may narinig akong malakas na paghampas.
at bumagsak ang aswang sa lupa. Nakita ko si Sandro at si Tonton. Hawak ang buntot pagi. Hinila niya ang katawan ng aswang para alisin sa ibabaw ko. Sinabuyan niya ito ng tubig alat kaya nalusaw ang katawan ng nilalang. Sandro, buhay ka? Bakit mo kasama si Tonton? Traitor yan! Ako? Traidor? Ang tawag doon, diskarte. Hindi traidor si Tonton Mia. Ang totoo niyan, mag-isa lang siyang gumawa ng paraan at kanina niya lang sinabi sa akin ang plano niya. Nag-espiya si Tonton kay Emilia para malaman niya kung saan mismo naglalagay ang mga aswang. Pero bakit ipapahamak niyang buhay mo? Kanina, inutusan pala ni Aling Emilia si Tonton na dalhin ako sa warehouse at nagdulog-dulugan ako para ako mismo ay mangalap ng impormasyon. Bago kami pumunta rito, nagpatulong kami sa mga manggagaling na manunugis ng aswang na nasa kabilang baryo pa. Kaso medyo nahuli sila ng dating. Paano kayo nakaligtas? May alam na shortcut si Tonton at doon kami lumabas. Naiwan ang mama mo na nasusunog sa loob kasama ang mga aswang. Saka hindi ako traidor. Kagabi, pinatay ko yung mga aswang sa labas ng bahay ng lola ni Sandro. Nung nakita ko na kaya na naman ng kaibigan ko ang mga aswang sa loob, umalis na ako kasi ang laki na ng sugat ko. Ito oh. Sinabi ko nga to kay Sandro kanina. Salamat, Sandro. Tonton. Dahil marami kayong buhay na nailigtas. Dahil wala na si Mama at ang mga aswang. Pero hindi niyo na dapat ako iniligtas. Pinatay ko ang tatay mo, Sandro. At walang kapatawaran ang ginawa kong kasalanan. Kanina, habang nagtutulog-tulugan ako sa loob, narinig ko ang pag-uusap ni Aling Emilia at Tonton. Sinabi niya kung paano kanya minanipula para patayin mo ang tatay ko. Hindi mo kasalanan ng nangyari, Mia. Sa kamay mo man namatay si tatay, hindi mo naman yun ginusto. At ang trauma na yon ang dahilan kung bakit tila pinilit burahin ang utak mo ang tungkol doon. Sandro, I'm sorry. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga yun ginusto. Patawarin mo ng sarili mo. Ano nga yung sabi mo sa akin noon? Kailangan mong tanggapin ang totoo para makalaya ka at maging masaya. Ang nanay mo ang totoong salarin sa mga nangyari. Biktima lamang tayo. Sa pagkakataong yun, hindi ko akalain na mauunawaan ni Sandro ang pangyayaring yun at hindi man lang siya nagalit sa akin. Kinabukasan, nagpaalam na ako kay Sandro at kay Tonton pero bago ako umuwi, inilibing na muna namin ang katawan ni Pio Andres. Ang taong nagmalasakit sa akin at nagsiwalat ng katotohanan. Bumalik ako sa mga magulang ni Ella at ibinalita sa kanila ang nangyari pero hindi ko sinabing kinain siya ng aswang. Ang sabi ko lang, nilapan ng hayop at hindi na matagpuan ang katawan. Labis na nasaktan ang mga magulang ni Ella sa sinapit ng anak nila at humingi ako ng tawad dahil ako yung nagsama sa kanya sa lugar na yon. Pero talagang mabubuti silang tao. Nagawa pa rin nila akong tanggapin at patawarin dahil anak na ang turing nila sa akin. Samantala, nagpa-consult ako sa doktor dahil nahihirapan pa rin ako sa trauma na aking naranasan. Ang sabi ng psychiatrist, ako ay nagkaroon ng post-traumatic stress disorder. Isang mental condition na nararanasan ng isang tao pagkatapos makaranas ng traumatic na pangyayari. At dahil dito, ay nagkaroon ako ng dissociative amnesia at pagkawala ng alaala. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang utak ay bumuo ng mekanismo sa pamamagitan ng pagbura sa mga alaala na nauugnay sa trauma. Regular akong uma-attend ng mga therapy at unti-unti akong nakalaya sa masamang nakaraan. Hindi na rin ako nakaka-encounter ng mga aswang pagkatapos nito. Sa ngayon, ay maayos na ang buhay ko kasama ang asawa kong si Sandro. Yes po, siya ang napangasawa ko dahil lumipat siya sa lugar namin at hinanap niya ako. May tumulong sa kanyang tao para mag-aral at nagsama kami sa iisang eskwelahan. Kaya dito nagpatuloy ang love story namin. Dito ko natatapusin ang aking kwento at nagiiwan ako ng isang mensahe
Nasabi ng aming guro. Dapat nating harapin ang mga bagay na kinatatakutan natin dahil ito rin yung magpapalaya sa atin. Lubos na gumagalang, Mia. Sa mga tagapakinig, maaari din ba kayong magbahagi ng isang bagay na kinatatakutan nyo na nakaya nyong harapin? Paki-comment na lang ang sagot at huwag kalimutang mag-like, subscribe at paki-share na rin ang ating story. Maraming salamat po.